after 1 year, ay 1 month ba? Every ano ba tayo nag-teaching? Ikay pa na. Okay, na-miss ko din kayo. At sa pagkakataon ito, ay mag-treat ako sa inyo ng napakaganda nga ano to, topic, no? Kay John 13, 1 to 17. Hindi pa natin napakinggan ito kay Pastor, no? Kaya napili ko na sabi ko additional knowledge, no? Karagdagan sa ating ito ay tungkol sa ay okay, sa first John 13, 1 to 17. Babasahin pala ko. First John. Now before the feast, John 13. Okay, thank you. Ito pong John 13, 1 to 11, ay tungkol po ito dun sa washing of feet, no? Ang location po ay parehas din ng location ng Last Supper. Kaya lang dyan sa Gospel ni Matthew at Mark at Lucas, wala po binanggit na ganito, washing of feet, no? Pero kay John, ito ang binigyan din niya sa kanyang Gospel sa John 13, 1 to 17. Ito daw po ay naganap nung before yung kanyang kamatayan sa course, no? Kumbaga despedida party. Napakalungkot, no? Kasi despedida usually dito sa atin masaya kasi malimit ang despedida, yung pupunta ng abroad, punta ng Amerika, punta ng Saudi, minsan nagpa-despedida, no? Pero itong despedida ng Jesus, medyo malungkot kasi papatayin siya eh. Alam niya na, alam niya na ang mangyayari sa kanya. Kaya medyo malungkot po ang tagpo. Pero nagbigay siya ng, imbis na magsayahan, nagbigay po siya ng pangaral sa kanyang mga alagad, no? Ito, isang una po. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. Yun nga po, sabi na Passover, no? Nangyari yung bago siya Passover po yung siya ay pinako sa krus. Now, before that, ito nga po yung nangyari, yung washing of feet at saka yung Last Supper. Pero nauna po itong washing of feet kasi siyempre, alam nga naman unahin yung Last Supper bago mag-wash ng feet. Kaya, ito nga po nauna, washing of feet. Pero ang pinakita po dito, ang sinabi, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. Yun, pinakita niya po yung pagmamahal niya sa disipulo. Love, no? Hindi po yung love na katulad ng ina-expect natin. Usually, yung mga kabataan, pag sinabing love, ini-equate nila sa sex. No, hindi ganoon. Hindi ganoon ang pinakita ni Jesus. Walang doon. Ang pinakita niya talaga, pagmamahal, no? Pagpakumbaba. Yun, hindi yung ano pa man na nasa isip niya, kundi magpakumbaba siya, kahit na siya ay Panginoon, kahit na siya ay Diyos, nagpakumbaba siya sa mga alagad at sa mga, siyempre, sa lahat ng tao.
nagmamahal sa kanya. Nagpakumbaba siya at pinakita niya kung paano maglingkod sa kanyang mga alagad. Kaya dito nga sa second verse, and supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Ngayon, binanggit po dito na yung matapos nga daw po yung hapunan, ay yung si Judas ay naano na ng demonyo na influensya na sa kanyang puso na siya ang mag-betray sa Jesus. No? Alam niya na siya ay bibitray niya si Jesus. At alam din ni Jesus to na siya ay pagkakalulo ni Judas. Dito sa number 2 po, Jesus knowing that the Father had given all things in his hand, and that he was come from God, and he went to God. He rose from supper, and laid aside his garment, and took a towel, and girded himself. Ito sa number 3, sabi, alam niya na galing siya sa Panginoon, no? Siyempre, ano na nga ito magtatapos na nga yung ministry niya dito sa lupa, no? Kaya alam niya na at pinahayag niya na rito na siya ay Panginoon. At siya ay uuwi na sa Panginoon. Ito nga yung sa crucifixion, nung mamamatay po siya sa cross. Mamamatay na siya at babalik siya sa kanyang Ama. Napakalungkot, no? Biro mo, alam niya, kamatayan niya na to. Huling mga araw niya na. Hindi niya na matutuloy yung ministry niya dito sa lupa. Parang kamukha natin ngayon sa hana-hana. Nagtapos na tayo ngayon doon, hindi na tayo mag-service na. Malungkot na medyo masaya din kasi sabi nga ni Pastor, parang nakawala siya sa mga problema, no? Kasi maganda rin sana yung natin doon, ang hangarin natin. Hindi sa pera, no? Financially, wala tayong kinika doon, wala tayo. But spiritually, medyo tayo doon kasi maraming na-save doon. Amen. Pero yung number na pinakita ni Pastor kahapon, 400 plus. Hindi basta-basta yun. No? Pero natulungan natin yung mga yun. Na-save sila. Sure na langit na sila. Okay? At sana masaya naman si Lord doon dahil meron may na-save doon. Mga na-save na yun. Kung hindi tayo nagpunta ron, baka hindi sila na-save kasi may mga nandun, hindi man nagliligtas ng mga yun. Kaluluwa. Basta nandun lang sila sa church nila. Yung iba, yung Jehovah, nagbabahay-bahay pero hindi naman nagbabahagi ng kaligtasan. Kaya, okay lang. Hindi tayo kumita ron, hindi tayo financially kumita doon. But spiritually, panalo tayo doon. Number 4, he rose from supper and laid aside his garment, and took a towel and girded himself. And after that, he poured water into a basin, and began to wash the disciples' feet, and to wipe them after the towel therewith he was girded. Yun. Eto, alam niya na pupunta na siya sa Ama. Ibig sabihin, alam niya na siya ay anak ng Diyos. Pupunta na nga siya sa Ama. Pumamatay na nga siya. Pero ano pag ginawa niya? Siyempre sa huli, hanggat sa huli, minahal niya yung mga disipulo niya. Eto, tinanggal niya yung balabal niya, no? He laid aside his garment at kumuha na siya ng towel. Talagang hinanda niya na hugasan niya yung paa ng mga apostles niya, no? And he began to wash disciples' feet and to wipe them with the towel with which he was girded. Ngayon, nasyak yung mga disciple. Bakit? Meron bang Panginoon na maghuhugas ng paa? Kahit kayo kaya, si pastor, hugasan yung mga paa nyo. Masasyak kayo, di ba? Kasi ito, pag pinag-aralan po natin yung mga ugali, literature sa lugar na to, makikita natin na ang gawain ng paghuhugas ng paa ay gawain ng mga slave. No? At hindi lang basta slave,
Yung pinakamahinang klase pang slave, pinakamababa. Kung may 3 silang slave doon, papagawa nila yon doon sa pinakabaguhan. Yung mga senior na slave na, hindi nila ibibigay yun. At kahit yung mga Jews nga, sinasabi nila na hindi pwedeng yung mga Jews maghugas ng kapwa. Jews nila. O, dapat mga hintil, hindi Jews. Pero ngayon, ano nila, laki ng pride nila. Yeah? Tapos ito pa, si Jesus maghuhugas ng paa nila. Kaya nagulat sila, nakulantang sila. Si Jesus maghuhugas ng paa natin. No? Kaya ito, nung pumunta siya kay Peter, and then come it to Simon Peter, and Peter said to him, Lord, thou dost wash my feet? Nagulat niya siya, ikaw Lord, hugasan mo ang aking paa? Ha? Ikaw na Panginoon. Ha? Teacher namin. Hugas lang ng paa namin. Parang naano si Peter, no? Hindi naman siya, ibig sabihin, galit o kaaway o what, kundi parang, ano siya, mataas pa si Lord Diyos yung maghuhugas ng paa niya. Kaya sabi niya, ikaw ba Lord, maghuhugas ng paa ko? Yeah? Thou hast washed my feet? At sinagot daw ni Jesus, Jesus answered and said unto him, What thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Sabi ni Jesus, itong ginagawa ko, hindi mo malalaman sa ngayon. Pero darating ang panahon, malalaman mo rin ito. Ang ibig sabihin siguro ni Jesus nito, after ng death niya, after resurrection, after ng mga siyempre katapusan, bibigay niya yung papuntahin sa atin yung Holy Spirit. Ang Holy Spirit na ang bahalang magpaliwanag sa lahat. No? Kaya comforter, sinabi niya to, di ba? Parang hindi pa na siguro naintindihan ni Peter, parang hindi siya kahit na siguro sinabi niya yun, hindi naman yung talagang gusto niyang mangyari na hindi naman yung comforter ang sinasabi ko, kundi yung paggalang ko sa iyo. Hindi naman yung kung ano pang hindi mo naintindihan. Kung binagalang kita bilang Diyos ka, pero lumalakad ka sa tubig. Binubuhay mo yung patay. Tapos ngayon, maghuhugas ka lang ng paa. Ano ba ito? At saka, expectation nga nitong mga, kahit na itong mga disciples daw, ay pagdating ng Jesus, really anointed Son of God, ang expect nila, ang Panginoon, pagdating, ay itataas yung kanilang mga lahi, o kaya ililigtas sila sa kahirapan, at hindi mapapahiya. Yung ginagawa ni Jesus niya, parang napapahiya, ginapahiya, mayroon mong hugas na ng mga paa. Siyempre, isipin mo, maghugas ng paa, trabaho ng slave, hindi naman siya slave. Kaya, ang sabi ni Peter, hindi pwede akong pahugas sa inyo ng paa. Kanya lang, sinagot sa kanya ni Jesus, if I was thee not, there was no part with me. Mabigat yung sagot ni Jesus, no? Kung hindi ka raw magpahugas sa kanya, wala kang parte sa kanya. Ano ba yung parte? Di ba pagka wala kang parte, ibig sabihin, parang hindi mo siya kilala. Parang hindi mo siya nakilala. After 3 years na magkakasama kayo, mabaliwala lang yun. Sige, hindi naman. At saka siya pa pinakang parang leader doon sa mga disciples, no? Itong panahon nga na to, yung oras nga na to, nagkaano sila, nagtatalo sila. Kung sino raw ang pinakamagaling sa kanilang mga disipulo, sino ang gagawing pinuno, o kumbaga, sino ang pinakamagaling sa kanilang mga disciple. At si Jesus ay hindi niya pinapansin yung mga yun. Ang ginawa niya, tuloy sa paghuhugas ng paa. No? Isa-isa niyang hinugasan yung paa. At sinabi niya, if I was not, there was no part with me. Mabigat yun.
Parang hindi ko siya nakilala at wala na siyang share, walang share. Walang inheritance. Parang kumbaga, wala na. Parang yung pagkakaibigan, wala na. Parang pagkakilala niya kay Jesus ay wala na. Kaya, nung masabi to, Simon Peter said unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. So, nagbago yung utak ni Peter. Sabi niya, ay Lord, kung ganun, huwag lang yung paa ko, hugasan mo. Pati yung paa ko at yung ulo ko, hugasan mo na. Nagbago, yung ihip ng hangin. Dati ayaw yung pahugas. Ngayon, hugasan mo na lahat. Hugasan mo na, Lord. Okay. Kung wala akong part sa'yo, hugasan mo na lahat. Pati ulo ko, pati kamay. Huwag lang yung paa. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, He that is to us needed not say to wash his feet, but is clean every whit. And you are clean, but not all. And ibig sabihin naman dito, sabi niya, naghugas na kayo pagpunta dito, di ba? Naligo na kayo. Kung naligo na kayo, hindi na kailangan maghugas pa lahat. Yun na lang, paano nyo? Sabi nga ni Jesus, siyempre, nung pumunta sila sa lugar na yon, sa hapunan na yon, sa dispinida na yon, naghugas na sila, naligo na sila eh. Parang tayo din, pagka dito, punta tayo sa church, bago tayo pumunta dito, naligo na muna tayo, no? Kaya, malinis na tayo. Ngayon, kasi nung araw, lalakad lang sila, wala pa naman mga sasakyan, no? Naglalakad lang sila, nakasandals pa. Kaya ang nagdudumi lang sa kanila, pag galing sa bahay nila, papunta doon sa church, kunyari, ay yung paalang. Kaya, yung paalang ang kailangan linisan. Yun ang sabi ni Jesus. Ngayon, sabi niya pa ni Jesus, sabi niya, nilinis na daw sila lahat. Pero, hindi lahat sila nalinis. Nilinis na yung mga disipulo, 12 disciples, sinugasan na. Pero, hindi pa na sila lahat malinis. Sino kaya tinutukoy? Sino kaya tinutukoy niya na hindi pa malinis? But not all. Hindi sinabi na isa lang, o dalawa lang, o tatlo, ang hindi malinis. Ang sinabi niya, not all, but not all, ibig sabihin, hindi lahat malinis. Ibig sabihin, meron pa doon, sa 12 na yun, na hindi malinis. At yun ay si Judas, siyempre, wala na iba. No? Eh bakit hindi siya naging malinis na nahugasan na nga siya? Yun, ibig sabihin pala nun, yung palang paghugas niya, hindi yun naglilinis ng espiritu, no? Yung kaluluwa, ng puso natin. Hindi yun ang naglilinis doon, yung paghugas. Pakita lang yun, Jesus, kumbaga, visual aid, no? Yung paghugas. Pero yung talagang cleansing doon, yung ating pananampalataya kay Jesus. Yun ang naglilinis doon ng ating kaluluwa, no? Mga kasalanan. Ang pinapatawa doon, ang kasalanan ay yung sa pamagitan ng faith, no? At si Jesus lang ang pwede magpatawad ng ating mga kasalanan. Kaya nung sinabi na si Judas, kahit after 3 years na nagsasama na siya sa ministry ni Jesus, araw-araw siya kasama, pero hindi naman pala siya naniniwala, walang faith kay Jesus. Kaya kahit naglinis na nga si Jesus, mga panila, marami pa rin si Judas kasi wala siyang paniniwala kay Jesus. No faith in Jesus Christ. No? Yung pala ang naglilinis doon. Hindi naman pala yung paghugas niya. Kaya, symbolic po yung washing of feet. Yun pala ay cleansing pala yun. Kaya si Judas, palibasa walang faith kay Jesus, marami pa rin siya.
Now, eto na, for he knew who should betray him, therefore said he, you are not all clean. Ayun na nga. Kasi nga merong maghuhugas sa kanya, kaya kahit na nahugasan niya na lahat, meron pa rin marumi. So after he had washed their feet and had taken his garments, he was set down again. He said unto them, know ye what I have done to you? You call me Master and Lord, and you say well for that, for us, so I am. If then you are Lord, then your Lord and Master have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you should do as I have done to you. Yun. Yan po ang mensahe po ng ating preaching ngayon. Ibig sabihin po, pinakita na ni Jesus, nagpakumbaba siya, inugasan niya yung mga paa ng mga disciples niya. Ibig sabihin lang po, dapat kung tayo naman ay magse-serve sa ating mga kapatiran, hindi alisin po natin yung ating mga pride, no? Alisin natin pride. Hindi tayo dapat mag-serve sa ating mga kapatiran na nagmamataas tayo. Kasi paano tayo magse-serve ng ganung klaseng pakumbaba kung pag magwawas tayo ng feet kung mataas ang pride natin. No? Yun ang nag-ano sa atin, yung stumbling block natin, yung pride natin. Kailangan alisin natin yon sa ating sarili. Kaya, yun, sinabi niya, if you have given an example that you should do it as I have done to you. Verily, verily, I say unto you, the servant is greater than his Lord. Neither he that is sent greater than he hath sent. If you know these things, happy are you if you do them. Ayun, sinabi niya, siyempre, normal naman to, no? Na sinabi niya, yung mga servant, hindi naman talaga dapat maging mas mataas pa kayo sa kanilang mga Panginoon, no? At yung sinugo, hindi naman pwedeng mas mataas pa kayo sa nagsugo sa kanya. At siyempre, sinabi niya pa nga dito, sino ba ang who is the greatest, no? Yung nakaano lang dyan sa lamesa, naghihintay ng serbihan ng pagkain, o yung nagsiserve? Sino mas mataas doon? Ang sabi ng, yung iba sabi, siyempre yung naghihintay lang dyan sa, sa lamesa. Sabi ni Jesus, hindi. Nasa iyo ako na nagsiserve. Hindi siya, Jesus, hindi siya Panginoon na siniserbihan. Siya ang Panginoon na nagsiserve. Kaya hindi po tayo mawawala ng, huwag tayo manghihina. Kamukha ng soul winning natin. Huwag tayong manghihinayang o manghihina na sinisave ba rin yung mga tao, nilalapitan natin. Tinatanong natin, kayo ba ay saved na? Gusto niyo ba kayong sira ng kaligtasan? Ganun. Kaya si Jesus, nagpapakumbaba, tinatanong ng lahat. Nilapitan niya isa't isa, inugasan niya yung paa para ma-cleanse ang kanilang mga puso. Ngayon, if you do these things, happy are you if you do them. Itong happy po, parang blessed na rin po ito. If you do them, blessed are you if you do them. Blessed po tayo kung tayo, alam natin ito at ginagawa natin sa ating mga kapatiran. Ngayon, ano ibig sabihin itong washing of feet? Hindi lang po ibig sabihin na gagawa tayo ng mga bagay na papakumbaba tayo o mga bagay na hindi tayo binibigyan ng pasasalamat na lang, no? Kasi mga servant nga yun eh. Siyempre pag ginugasan nilang pa, sasabihin mo, thank you. Hindi. At tingin siya nga nila, mababa masyado, no? Kaya, huwag tayong mahiya. Serve tayo sa ating mga kapatiran. Amen? Pero, hindi na ibig sabihin yung serve nito,
paghugas lang ng paa. No? Magmahalan daw tayo. At alisin natin yung pride sa ating sarili. Kasi ang iba, kaya ayaw lumapit. O ang iba naman, ayaw tumanggap. Kasi may pride sila eh. Bakit naman mag-ano dyan? Gagawin yan. Hindi man ako ganito. Mataas ako eh. Pati mataas ang tingin nila sa sarili nila. Kamukha nito mga Hudyo. Diba? Mga Hudyo. Sabihin nila, abay, hindi namin trabaho yan. Dapat sa mga slave yan. Dapat sa mga Gentile lang yan. Ang taas sila, no? Kaya, iba ang ano nila doon, serbisyo. Pero tayo, dapat alisin natin yung pride natin. Lapitan natin mga kapatiran natin, lalo na yung mga nangangailangan. Huwag tayong mahiyang lumapit. O, ano bang kailangan nyo? Ano bang nararamdaman mo? Ano bang, makakatulong mo dyan? O, at yun naman nilalapitan. Huwag naman ma-pride na, sino ka ba? Bakit ko tulungan? Nangangailangan na eh, ayaw pa. Hindi natin kailangan yung gano'n. Sa kapatiran, no? Sabi ka ni Jesus, di ba? Love your neighbor as you love yourself. Kahit si Judas, alam niya ng katrayer siya, hinugasan niya pa rin ang paa. Kaya hindi tayo dapat piliin natin yung ating paglilingkuran. Paglilingkuran natin lahat, kaaway man o kaibigan. Yun ang sinabi niya, di ba? Love your neighbor, love your enemy. Kaya kaaway mo na nga eh, mamahalin mo pa. Napangbigat ng ano din ni Jesus, no? Parang imposible, napakabigat sa atin. Kasi kaaway mo na, mamahalin mo pa. Ano yun? Meron kaaway na ano, pero kay Jesus, baliwala sa kanya yun. Panginoon siya eh. Kaya-kaya niya yung mga ganitong trabaho. Okay po ba? Okay po ba? Kaya, yun niya po. Sabi niya, kung alam niyo ito, napalad kayo kung gagawin niyo sa iyong mga kapatiran. Amen po ba? Amen. So, salamat po sa pakikinig. Kung po tayo. Panginoon, salamat po sa mga salita niyo po. At sana po naiintindihan po ng mga kapatiran. At sana po ay palagi po nilang aalisin yung kanilang mga pagmamanapis sa kanilang sarili. At pag-inukuran nila ang mga kapatiran na kapatid mo ba? At isipin na po ang mga gulong ng Panginoon na kahit siya ay Panginoon na nagpapagod mo pati siya at gulong niya ang Panginoon na isipin. Salamat po sa inyong mga salita at sana po kayo ang nagtaas at nanatili po sa aming puso ang inyong mensahe. Sa pangalan ni Jesus, Amen.